Alright, Davao City update ho tayo dito sa ating baha. So sa mga nagko-comment dyan na mga concern sa Davao kunyari, no, na bakit ang Davao binabaha, ano po kasi dito, pangit kasi ang flood control project. Kaya kita nyo naman, ito yung rason bakit bumabaha, oh. So pag pangit ang flood control project, hindi pagbabaga kinurakot, no, kagaya dyan sa Quezon City, City of Manila, sa Mandaluyong, Bulacan. So kapag kagaya sa kanilang mga lugar na mga kurakot ang kontraktor, nakipagsabuatan sa mga kurakot na kongresista, congressman, so ganito yung magiging hitsura. Baha, kita nyo, diba? Lubog sa baha, kawawa kami dito mga taga Davao. So maraming salamat sa mga nagpaabot ng inyong komento na bakit binabaha ang Davao City. Kita nyo yan, diba? So ito yun, grabe, kawawa kami dito, binabaha kami. Grabe, lawak ng baha dito. So kawawa, grabe, kurakot itong mga Duterte sa totoo lang. Mantangin mo, 51 billion ang dito, flood control project. Pero bakit ganito? Napakadumi, napakakalat, di ba? Madumi, makalat, daming basurang lumulutang sa baha. Grabe. Kita nyo mga tao, hindi na makatawid sa kalsada, pati mga sasakyan, hindi na makadaan. Baha kami dito, time check tayo, ha. Alas 8. Anong petsa? September 1. Itong baha na to, sa totoo lang, hindi naman ngayon umulan dito sa Davao, pero ang baha kasi na to, ulan to nung August 30. Na binaha yung buong syudad ng Davao City. Lutang lahat ng masasakyan. Kaya kahapon, baha pa din, no? So ganyan kalala ang baha sa Davao City. Ulan nung August 30 hanggang kahapon August 31, andun pa rin ang baha. Hanggang sa pagsapit nung Lunes, ngayon Lunes ngayon, di ba? Tingnan nga natin kung Lunes pa talaga. Monday, September 1. September 1, Monday dito sa Davao, walang pasok. Canceled, no? Suspended ang mga klase ng mga kabataan. Kasi nga, wala, di na makakadaan yung mga masasakyan dito, kawawa. Kasi sobrang taas ang lubog ang baha dito. Kasi kurakot si Kong Pulong, yung 51 billion. Hindi niya talaga napagawa na maayos. Kinurakot niya. Imbis na igawa niya ng dekalidad, world class na tawag nito, flood control project, ang ginawa niya, binulsa niya. Kaya kita niyo to. Ito yung daan namin, ang kalat, daming basura, marami pang mga adik. Kita mo ang mga tao dito, hindi mo sila makitaan na relax lang, di ba? Kita mo mga tao dito, lalo ng mga babae, di ba? Parang sila, parang kabado, di ba? Hindi sila tawag nito, hindi sila kampante. Kitang-kita parang nanginginig ang tuhod nila. Tingnan mo sila, di ba? Kung palingon-lingon kung saan-saan, kasi iniisip nila maya-mayang konti baka hablutin ang cellphone nila. O baka may manaksak ng mga taong rasa, mga batang hamog. Di ba? Nakatakot sa Davao, grabe. Ang pangit ng Davao, sa totoo lang. Nakalungkot isipin. Wala talaga tong kwenta ang mga Duterte. Grabe ang pangit ng lugar. Grabe, grabe ang baha. Ulan pa to nung August 30, pero hanggang kanina ramdam pa rin yung baha dito sa Davao City. Kahit yung ulan nung August 30 pa lang nung Sabado. Pero hanggang kanina ramdam ang dito, ang baha. Kasi nagsuspindi talaga ng klase mga kabataan. Pati yung Ateneo de Davao University. Private school na yan, no? Maganda na yung pasilidad nila, mga drainage system. Pero lubog sila sa baha. Grabe, ang pangit ng Davao. Grabe, daming basura. Kita mo mga tao nagtatakbuhan, walang mga disiplina, kung saan-saan lang tumatawid. Diyos ko, yan ba ang pamumuno ng mga Duterte? Nako. Parang walang binatbat ang mga Duterte pagdating sa kay Abante, Bini Abante, kay Joel Chua, kay JJ Suarez ng Lucena City. Walang sinabi si Kong Pulong, walang sinabi ang mga Duterte sa pamamahala ng mga taga Manila. Pangit ang lugar. Diyos ko, may mga kable pa na akala mo spaghetti. Akala mo talaga nagkaroon ng shooting ng Spider-Man dito. Ang daming mga spider web. Ang pangit ng Davao. Diyos ko, ito ba yun? Ito na yun? Ito ba yung pinagmamalaki ninyo ng mga Duterte? Pamumuno, ang daming basura, ang kalat. Nakatakot. Pati mga tao, tingnan mo sila, mga walang disiplina. Kung saan-saan tumatawid. Meron namang pedestrian lane. Di ba? Pero talagang doon sila dumadaan kung saan-saan na lang. Di mga tao, wala talaga ba disiplina ng mga tao dito? Oo.
Oh. Oh, pati aso oh, walang disiplina. Yun na ba yung ano, yun na ba yung pinagmamalaki nyo dito na Duterte? Ang pangit na lugar, baha oh, lubog sa baha ang Davao, kawawa. Ako'y naawa sa mga taga Davao. Oo. Nagkaliptospirosis sila dito. Oh, grabe, ang daming namatay sa Davao ng mga ano ha, mga dumaan sa baha at nagkaliptospirosis. Nakakalungkot sa totoo lang. Ako'y nakikidalamhatit, nakikiramay sa mga taga Davao. O tinan mo, walang mga disiplina o kung saan tumatawid, di ba? O, meron naman sanang pedestrian. Wait lang, ba't sila nakaapak? Nakaapak sila. O, di ba? Nakaapak sila. Ibig sabihin, malinis ang simento. No, walang dura. Maganda. Paano ba to? Hindi pala. Ang pangit ng Davao City kasi hindi ka pwede itong maglakad lang nakaapak lang. So, nakayapak. Gawa nung, ang daming dito, tae ng ipot ng daga. O, ang daming tae ng aso, ang daming tae ng tao, mga dahak, o, ang daming mga dura, lema, o, ang daming bubog ng mga basag na botelya na gawa ng mga riot ng mga gangster. O, lampangit ng Davao. Oo, nga naman talaga no. So, Diyos ko, pinakadabis talaga na oo, tingnan mo sila, yung mga estudyante. Di ba? Walang disiplina, nag-aaral pa yan. Edukada yung mga yan, kung maturingan. Pero walang disiplina. Kasi, di ba? Hindi talaga sila dumadaan sa pedestrian lane. Diyos ko, mga taga Davao, kawawa naman kayo. Nagkaroon kayo ng president ng mga Duterte dito. Palitan nyo na yan. Dapat na lang kayo, Bini Abante. Gawin yung dito, mayor, si Bini Abante. Magaling pa. Okay pa yun. Di ba? Ang layo ng Davao sa Maynila. Mga driver dito, nako, taxi driver. Nako, dito, nangungontrata papuntang airport. Oo, hindi lang nangungontrata mga taxi driver dito sa Davao, mga hold upper pa. Oo. Pagtingin na kayo dayo, patay kayo dito sa Davao, kaya wag kayo dito sa Davao. Pangit ang ang daming basurang kalat. Diyos ko. Ang dami pang mga wiring, salasalabit. Tapos may mga kapulisan, hindi naman nagtatrabaho na maayos. Wala kang makikitang pulis, no? Tumatanggap ng sahod ang pulis dito sa Davao. Tapos, wala, hindi mo makikitang nagpapatrolya. Hindi mo makikitang nakapwesto sa mga business districts area. Oo. Kaya dito sa Davao, ang daming hold up. Sa totoo lang, gabi-gabi ang hold up sa Davao City. Hindi talaga ligtas ito. Ang pangit talaga ng pamumuno ng mga Duterte, sa totoo lang. Kaya magaling si Bini Abante. Bini Abante, baka naman pwede kang pumunta ng Davao. Oo, at kay mamaod kasi walang disiplina mga tao kung saan tumatawid. Tingnan mo, di ba? Talagang dyan sila sa mga pedestrian. At ganun. Akala ko ba magaling ang mga Duterte? Bakit hindi kayang pasunurin ang mga ang mga tao sa mga rules and regulations? Di ba? Grabe ang daming kalat. Daming basura. Tapos baho, amoy basura. Parang Smoky Mountain. Kawawa mga taga Davao, sa totoo lang. Baha kami dito. Oo, grabe yung baha hanggang tuhod, Ano pa to? August 30 pa to, Sabado. Hanggang ramdam nung pagdating ng Linggo, August 31, tapos suspended ang klase nung September 1, Lunes. Ang pangit sa Davao, ayoko dito. Wag na kayo dito sa mga Duterte. Bini Abante na tayo. Bini Abante for mayor. Siya ang pinakamagaling. Oo. Pinakamaraming botong nakuha. Hindi kailangang manatalo. Pilit siyang pinakabagsak ng kalaban ito si Bini Abante. Oo, pilit siyang ipa-disqualify. At kahit pa ayaw ng Comelec sa kanya, ayaw ni George Garcia sa kanya bilang isang congressman. Gusto ni George Garcia na ang manalo bilang congressman ay yung kalaban niya. Pero ang ginawa ng mga tao sa Manila, talagang vote straight. Oo, kay Bini Abante. Ang galing niya, no? Siya ang tunay na congressman. Hindi siya piki. Kung Bini Abante, congressman, Bini Abante, baka naman turnover i-take over mo na ang Davao. Kasi ang pangit ng Davao, sa pamamahala ng mga Duterte, mga tao walang disiplina kung saan tumatawid, kung saan dumadaan. Tapos ang pangit pa, may mga wires, ang daming salasalabit ng mga wire. Tapos nakatakot, ang daming adik sa sa mga kalye,
sa mga alis, oh. Oh. Oh, daming adik, nakatakot. Oh, tingnan mo yung mga babae dito. Kung maglakad, akala mo ay hinahabol ng zombie. Nako. Biniabante na tayo for mayor.